Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, Hana. Tapos na tayo. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Ang tinig ni Eduardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang malawak na dining room. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang mga salitang binitawan niya ay tila matatalas na bubog na direktang bumaon sa dibdib ni Hana. Dahilan upang halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang sandok na hawak niya. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahain ang paboritong chicken adobo ni Eduardo, na 3 oras niyang masusing niluto. May mga kandila ring nakasinde, at suot niya ang kulay rosas na bestida na binili niya pa sa ukay-ukay noong 1 buwan. Pinag-ipunan mula sa kanyang maliit na baon, para lamang magmukhang presentable sa kanilang 5 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng pagkain na pumupuno sa silid ay tila naging amoy na nabubulok na pangarap sa isang saglit. Anniversary natin ngayon, Eduardo. Ang tanging lumabas sa nangangatog na labi ni Hana. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos malunod sa katahimikan ng silid. Wala akong pakialam kung anong selebrasyon meron na yon. Ang bulyaw ni Eduardo sabay hampas sa mesa. Ang mga kubyertos ay nagkalampagan, isang tunog na nagpatalon sa puso ni Hana sa takot. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Akala mo ba ay habang buhay mo akong mapapaikot sa mga drama mong pambahay habang nagpapakasasaka sa kandungan ng ibang lalaki? Bago pa man makasagot si Hana, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Kasunod ang hipag niyang si Celine. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling perlas. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Hana. Inihagis ni Doña Aurora ang isang envelope sa harap ni Hana. Nagkalat ang mga litrato sa ibabaw ng adobong, niluto niya ng may pagmamahal. Doon, sa mga larawang iyon, ay makikita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Hana na lumalabas sa isang motel kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Malabo ang kuha, ngunit sapat na yon para magmukhang katotohanan sa harap ng mga taong gustong maniwala sa kasinungalingan. Isang hamak na dumi sa kuko ng mga Montesillo, ang sabi ni Doña Aurora. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pinulot ka lang namin sa hirap, Hana. Binigyan ka namin ng marangal na pangalan, pinatira sa mansyong ito, pero ano ang ibinalik mo? Kataksilan? Ang kapal din naman ng mukha mong magpanggap na santa rito sa bahay habang ibinibigay mo ang katawan mo sa kung sino-sinong lalaki sa kalye. Mami, hindi po totoo yan. Eduardo, maniwala ka sa akin. Hindi ako aalis ng bahay. Buong araw akong nandito para ihanda ang sorpresa ko sa iyo. Humakbang si Hana palapit sa asawa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Nagbabaka sakaling mahawakan ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na kumilos si Celine. Isang malakas na tulak ang ibinigay nito sa kanya. Huwag mong mahawakan ang kuya ko. Baka kung anong sakit pa ang makuha niya sa'yo, ikaw na babaeng Makate. Tumama ang likod ni Hana sa gilid ng matigas na mesa. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang likuran. Ngunit wala itong binatbat sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa nagbabadyang luha. Tumingin siya kay Eduardo, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit isang sulyap ng pagtitiwala. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang put sa mga mata nito. Eduardo, parang awa mo na, 5 taon tayong nagsama. Kilala mo ako, hikbi ni Hana. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya. Ang paligid ay tila umiikot. Napakapit siya sa laylayan ng mantel at sa kanyang paghila, ang pinggan ng adobo ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila ang tunog ng sariling niyang buhay na nagkakapira-pira. Ang sarsa ng adobo ay humalo sa kanyang mga luha sa sahig. Isang magulo at maduming tanawin. Hindi kita kilala, Hana. Ang kilala ko ay ang babaeng ipinilit sa akin ni Papa. Noong nabubuhay pa siya. Ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para tiisin ko ang isang tulad mo.
ang huling hirit ni Eduardo bago tumalikod. Iwan mo ang susi. Iwan mo ang lahat ng gamit na binili ng perang Montecillo. Lumabas ka sa bahay na ito na ang dala mo lang ay ang damit na suot mo at ang kahihiyang ginawa mo. Padabog na lumabas si Eduardo, kasunod ang nakangising si Celine. Ngunit nanatili si Doña Aurora. Lumapit ang matanda kay Hana na nakasalampak pa rin sa sahig sa gitna ng nabasag na pinggan at talsik ng pagkain. Huwag mong isiping makakabalik ka pa rito, bulong ng matanda. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit sa mukha ni Hana. Gagawa ako ng paraan para kahit saang sulok ng Pilipinas ka pumunta, ang pangalang Hana Santos ay maging kasing kahulugan ng isang basurang itinapon. Ngayon, lumayas ka bago ko patawagin ng mga aso para itaboy ka. Nanigas ang buong katawan ni Hana. Ang lamig ng sahig ay tila gumagapang na sa kanyang mga kalamnan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang dangal. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig. Ang kanyang pink na bestida ay may mansa na ng sarsa at dumi. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa silid na akala niya ay naging tahanan niya. Ang silid kung saan siya nangarap na bubuo ng pamilya. Ang silid kung saan bawat sulok ay pinunasan niya ng sarili niyang pawis at pagod. Wala siyang kinuha. Wala siyang dinala. Lumakad siya palabas ng mansyon habang ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang, palayo sa gate ng mga Montecillo, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. Huminto siya sa tapat ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanya ng buo. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang bahagi ng kanyang katawan na tila may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang lihim na kahit siya ay hindi pa sigurado, isang buhay na nagsisimulang mabuo sa gitna ng kamatayan ng kanyang kaligayahan. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, ang mga taong pinag-alayan ko ng buhay, ang siya ring kukuha nito sa akin? Tumalikod siya at nagsimulang maglakad sa gitna ng bagyo. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung may bukas pa ba para sa isang babaeng winakasan ng lahat bago pa man magsimula ang gabi. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang kumpas ng ulan at ang sarili niyang hikbi na nalulunod sa dagundong ng kulog. Mabuti pa ay maglaho ka na lang ng tuluyan, Hana, para wala nang sagabal sa yaman na nararapat para sa amin. Ang boses ni Celine ay nanginghibabaw sa hagupit ng hangin at ulan, tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakapayo siya sa gilid ng isang mataas na bangin, habang ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit at kasakiman. Sa paanan niya, nakaluhod si Hana, basang-basa, nanginginig, at ang mga kamay ay mahigpit na iginapos ng mga lalaking binayaran ng kanyang hipag. Isang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang itaboy siya sa mansyon at heto siya ngayon, tila isang hayop na dinala sa katayan. Ang mga kamay ni Hana na kanina lang ay masayang naghahanda ng paboritong ulam ng kanyang asawa, ngayon ay namumula na at nagagasgas dahil sa mahigpit na pagkakatali ng magaspang na lubid. Ang bawat hapdi sa kanyang mga pulso ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis gumuho ang mundo na binuo niya sa loob ng 5 taon. Bakit, Celine? Ano ba ang ginawa ko sa inyo? Ang nanghihinang tanong ni Hana. Ang kanyang boses ay halos maglaho na sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Minahal ko kayo. Itinuring ko kayong tunay na pamilya. Isang nakakangilong tawa ang isinagot ni Celine. Humakbang siya palapit at hinablot ang buhok ni Hana. Pinilit itong patingalain sa madilim na kalangitan. Pamilya? Huwag kang magpatawa. Isang basahan na tulad mo, kailanman ay hindi magiging bahagi ng pamilya Montecillo.
Ang kailangan lang namin ay ang mga shares na ipinamana sa iyo ni Papa bago siya mamatay. At na yung nakuha na namin ang pirma mo sa mga papeles ng paghihiwalay, hindi ka na kailangan pa. Nanlaki ang mga mata ni Hana. Sa gitna ng takot, unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang katotohanan. Ang lahat ng paratang ng pagtataksil, ang mga pekeng litrato, at ang panlalamig ni Eduardo. Lahat ng iyon ay isang masusing planong binuo para lamang sa pera. Ang kanyang pagkatao ay nilaro. Ang kanyang dangal ay dinungisan para lamang sa mga pirasong papel na walang halaga kumpara sa buhay ng tao. Ramdam ni Hana ang unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang isipin na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay naging kasangkapan, sinasadya man o hindi, para dalhin siya sa bingit ng kamatayan ay isang hapdi na hindi kayang pawiin ng kahit anong gamot. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na siya ay nag-iisa na sa mundong ito. Ihulog na yan, ang malamig na utos ni Celine sa kanyang mga tauhan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makikita pa ng kahit sino. Hayaan ninyong ang dagat ang tumapos sa kanyang kwento. Binuhat si Hana ng dalawang malalaking lalaki. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, tila huminto ang mundo nang maramdaman niya ang muling pagkirot ng kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, hindi ang sarili niyang buhay ang kanyang inaalala. Ang munting buhay sa loob niya, ang munting anghel na wala pang malay sa kalupitan ng mundo, ang siyang nagbigay sa kanya ng huling lakas para sumigaw. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng dagundong ng kulog. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Hana. Ang kanyang katawan ay bumulusok pababa sa madilim at nagngangalit na tubig sa ilalim ng bangin. Ang hangin ay humampas sa kanyang balat bago siya tuluyang lamunin ng malamig na yakap ng karagatan. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa tubig ay tila isang malakas na palahaw na hindi narinig ng sinuman sa gitna ng unos. Habang lumulubog ang kanyang katawan, nakikita ni Hana ang liwanag ng kidlat mula sa ilalim ng tubig. Ang bawat bula ng hangin na lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga alaala na unti-unting naglalaho. Ang bigat ng kanyang mga basang damit ay humihila sa kanya pababa, sa kailaliman kung saan wala ng sakit, wala ng pot, at wala ng pagtataksil. Sa huling sandali ng kanyang malay, isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan. Kasing lalim ng dagat na tumatanggap sa kanya. Ganito na ba talaga ang magiging wakas ng isang babaeng wala ng ibang alam gawin, kundi ang magmahal ng buo? Magiging isa na lamang ba akong limot na bangkay sa ilalim ng mga alon, habang sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking kamatayan? Unti-unting pumikit ang mga mata ni Hana. Ang kadiliman ay naging ganap, at ang tanghing natira ay ang lamig ng tubig na tila naging huling kumot ng kanyang sawing kapalaran. Akala ko ba ay ligtas na ako sa ilalim ng tubig? Bakit kailangan ko pang magising sa mundong ito na walang ibang ginawa kundi saktan ako? Ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ni Hana, kundi umalingaw sa madidilim na sulok ng kanyang malay nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang pisingi. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng mga bubog, mahabdi, mabigat, at puno ng amoy ng lansa at asin. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mamahaling alahas at palaging malinis, na yon ay nakabaon sa magaspang at basang buhangin, na paliligiran ng mga tuyong damong dagat at mga basag na kabibe. Patay na ba siya, Mang Tepang? Parang hindi na gumagalaw ang kawawang bata. Ang narinig ni Hana na isang boses ng lalaki, tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Huwag kang mabulala, Kiko. Tingnan mo, kumikislot ang kanyang mga daliri. Buhay siya. Ang dagat ang nagdala sa kanya rito. At hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang para tumalikod sa nangangailangan. Ang sagot ng isang mas matandang tinig, malalim at puno ng otoridad, ngunit may kasamang kakaibang lambot.
Naramdaman ni Hana ang mga magagaspang na palad na humahawak sa kanyang balikat. Marahang pilit siyang ibinabangon mula sa dalampasigan. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng tila kuryente ng sakit sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang balakang na tumama sa matitigas na bato sa ilalim ng dagat. Sa kanyang muling pagmulat, hindi ang marangyang chandelier ng mansyong Montecillo ang kanyang nakita, kundi ang asul na langit at ang luma, butas-butas na sombrero ng isang manging isda. Dinala siya sa isang maliit na kubo na nakatayo sa ibabaw ng mga kawayan. Ang hangin dito ay hindi amoy mamahaling pabango, kundi amoy ng pinatutuyong isda at usok mula sa panggatong. Dito, sa gitna ng kahirapan na dati, ay tinatanaw niya lamang mula sa bintana ng kanyang sasakyan, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong alaala ni Hana. Ang mukha ni Eduardo, ang halahak ni Celine, at ang malamig na boses ni Doña Aurora. Lahat ng iyon ay tila mga multo na sumasakal sa kanya. Inumin mo ito, iha. Sabaw ng malunggay at luya para mainitan ang iyong sikmura. Ang sabi ng isang matandang babae habang inaalalayan siyang maupo. Ang matanda ay may puting buhok at mga matang tila hindi na nakakakita ng liwanag. Ngunit ang bawat kilos nito ay tila alam na alam ang bawat sulok ng silid. Siya, si Lola Ising. Habang iniinom ni Hana ang mainit na sabaw, muli niyang naramdaman ang pamilyar na pagkirot sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Bigla siyang napahinto. Ang mangkok ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang takot na naramdaman niya habang nahuhulog sa bangin ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama itong mas matinding pangamba. Ayos ka lang ba? Mukhang maputla ka pa rin. Ang tanong ni Mang Tipang na nakatayo sa may pintuan. Hindi nakasagot si Hana. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang palad ay tila nakaramdam ng isang mahinang pintig, isang sikreto na pilit kumakawala mula sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng lahat ng kanyang nawala, sa gitna ng pagtataksil at pagtatangkang patayin siya, may isang bagay na nanatili. Lumapit si Lola Ising sa kanya. Sa kabila ng pagkabulag nito, tila binabasa ng matanda ang kaluluwa ni Hana. Ipinatong ni Lola Ising ang kanyang kulubot na kamay sa ibabaw ng kamay ni Hana na nasa tiyan nito. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Huwag kang matakot, anak. Ang dagat ay mapagmalupit, ngunit marunong din itong magtago ng kayamanan. May bitbit kang hiyas sa iyong loob. Isang biyaya na magsisilbing lakas mo para bumangon mula sa iyong pagkakalunod. Ang mahinang bulong ni Lola Ising na tila isang hula. Napaitad si Hana. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanya sa gitna ng tirik na araw. Buntis siya. Ang anak na matagal nilang hinintay ni Eduardo, ang batang akala niya ay bubuo sa kanilang pamilya, ay narito na. Ngunit ang batang ito ay wala ng amang kikilalanin at wala ng pamilyang tatanggap sa kanya, kundi ang isang inang itinuring na patay at marumi. Napatingin si Hana sa kanyang mga palad na puno ng sugat at paltos. Kinuha niya ang isang kutsilyo na ginagamit sa paglilinis ng isda na nakapatong sa tabi ng higaan. Sa isang mabilis at determinadong kilos, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Eduardo ng may pagmamahal at sinimulan itong gupitin ng walang pasubali. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila ang pagtatapon niya sa kanyang lumang pagkatao. Mula ngayon, wala na si Hana Santos, ang sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ako na si Nena. At ang batang ito, hinding-hindi ko hahayaang maranasan niya ang impyernong pinagdaanan ko. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang bagong anyo sa refleksyon ng tubig sa isang balde, isang tanong ang hindi maalis sa kanyang isipan. Paano ko mapoprotektahan ang aking anak kung ang mga taong gustong pumatay sa akin ay may kapangyarihang baligtarin ang mundo? At ano ang gagawin ko kung isang araw
Matuklasan ni Eduardo na ang hiyas na itinapon nila sa dagat ay hindi tuluyang lumubog, nanatiling tahimik ang maliit na kubo. Tanging ang tunog lamang ng mga alon na humahampas sa mga kawayan ang maririnig. Tila isang paalala na ang bagyo ay kakatapos pa lamang. Ngunit ang malalaking alon ay paparating pa lang. Ang alat ng dagat ay tila naging bahagi na ng aking bawat paghinga. At ang sikat ng araw na dati ay iniiwasan ko. Ngayon ay ang siyang nagpapatigas sa aking pagkatao. Ipinunas si Nena ang likod ng kanyang kamay sa kanyang noo na basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga balat na dati ay maputi at makinis. Ngayon ay unti-unti nang nangingitim at nagkakalyo, habil sa walang tigil na pagbibilar ng isda sa ilalim ng matinding init. Ang bawat sugat sa kanyang mga daliri na nanggagaling sa matatalas na tinik at kaliskis ay humahapdi sa tuwing nadidikit sa asin, ngunit ang hapding ito ay tila nagsisilbing gamot para hindi niya maisip ang mas malalim na sugat sa kanyang puso. Dito sa baryo ni Mang Tipang, walang nakakaalam kung sino talaga siya. Para sa kanila, siya ay si Nina, isang babaeng inanod ng tadhana na may bitbit na mabigat na nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, natututunan ni Nina na ang tunay na kayamanan ay wala sa kintab ng brilyante, kundi sa pagkakaunawaan ng mga taong pare-parehong naghihikahos sa buhay. Nena, iha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa ilalim ng araw, baka mabinat ka. Ang tawag ni Mang Tepang habang inaayos ang mga lambat na may mga butas. Ayos lang po, Mang Tepang. Malapit na po itong matapos. Para mailako na natin ito bukas sa bayan. Ang sagot ni Nena nang may pilit na ngiti. Lumapit siya sa matanda at nakita ang isang lumang kwaderno na puno ng mga magugulong sulat at numero. Doon ay nakalista ang mga utang ng mga mangingisda sa mga malalaking komersyante na bumibili ng kanilang huli sa napakamurang halaga. Bilang isang dating finance officer sa kumpanya ng mga Montecillo, mabilis na napansin ni Nena ang mga mali sa kwenta. Mang Tepang, kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko po kayong tulungan sa paglilista. Parang may mali po sa interes na ipinapataw sa inyo ni Aling Marta. Masyadong malaki po ang binabawas niya sa inyo. Ang mahinahong alok ni Nena. Sa loob ng ilang oras, sa ilalim ng maliit na gasera, tinuruan ni Nena ang mga mangingisda kung paano ang tamang pagkwenta. Ang kanyang talino na dati ay ginagamit para palaguin ang milyon-milyon ng pamilya Montecillo, na yon ay nagiging sandata ng mga mahihirap para hindi sila malamangan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Nena ang isang kakaibang uri ng halaga. Isang halaga na hindi nakabase sa kanyang apelido, kundi sa kanyang kakayahan. Isang hapon, habang naglalakad si Nena sa dalampasigan, nakita niya ang isang batang lalaki, ang anak ng isa sa mga mangingisda, na nakatingin sa malayo habang hawak ang kanyang kumakalam na tiyan. Lumapit si Nena at kinuha ang isang piraso ng tuyong isda na itinabi niya para sa kanyang sariling hapunan. Piniraso niya ito at ibinigay sa bata. Hati tayo, maliit na mandirigma. Bukas, mas marami tayong mahuhuli. Ang sabi ni Nena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang munting pasasalamat sa mga mata ng bata ay tila naging sapat na kabayaran para sa lahat ng kanyang pagod. Doon niya napagtanto na kahit sa gitna ng kawalan, mayroon pa rin siyang maibibigay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nayanig ng isang gabi. Habang naglilinis sila ng mga gamit, may nakitang lumang pahayagan si Mang Tepang na ginamit na pambalot ng tinapa. Kinuha ito ni Nena para itapon. Ngunit bago pa man niya ito maibilot, isang pamilyar na larawan ang huminto sa kanyang mundo. Sa front page ng pahayagan, bagamat may mansana ng langis at amoy ng isda, malinaw na makikita ang larawan ni Eduardo Montecillo. Nakasuot ito ng mamahaling tuksido at nakangiti sa tabi ng isang babaeng nagngangalang Sofia, ang anak ng isang mayamang mambabatas. Ang headline ay kasing talim ng kidlat, The Grand Engagement, Eduardo Montecillo and Sofia Legaspi to wed in 6 months. Nabitawan ni Nena ang pahayagan. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig
ay tila kasing lakas ng isang pagsabog sa kanyang pandinig. 7 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang itapon nila siya sa dagat. 7 buwan pa lang mula nang sabihan siya na siya ay isang basurang hindi kailangan. Ngunit si Eduardo, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, ay handa nang magsuot ng bagong singsing sa daliri ng ibang babae. Naramdaman ni Nena ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Tila nagrereklamo rin ang munting buhay sa loob niya sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang damit. 7 buwan, ang bulong ni Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panginginig. 7 buwan mo lang akong kinalimutan, Eduardo. Habang ako, bawat gabi ay nalalabanan ang lamig para lang mabuhay ang anak mo. Tumingin si Nena sa labas, sa madilim at malawak na karagatan. Ang dagat na nagligtas sa kanya ay tila bumubulong sa kanya ng isang bagong katotohanan. Ang pagtatago ay hindi sapat. Ang pagpapalit ng pangalan ay hindi sapat. Dahil habang siya ay nananatiling tahimik dito sa putikan, ang mga taong nagpahirap sa kanya ay patuloy na nagpapakasasa sa liwanag ng kanilang mga kasinungalingan. Sino ang dapat kong unahin? Ang katahimikan ng aking bagong buhay? O ang katarungang utang ko sa batang dinadala ko? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang anino ni Nena sa dingding ng kubo ay tila unti-unting lumalaki, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang panganib na hindi nila inaasahan. Ang kadiliman ay hindi laging kaaway ng paningin. Madalas, ito ang nagtuturo sa atin kung paano makakita ng higit pa sa nakikita ng mga mata. Nakaupo si Nena sa isang lumang troso sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pahayagang basang-basa na ng kanyang mga luha. Ang bawat salita tungkol sa nalalapit na kasal ni Eduardo ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Akala niya ay sapat na ang layo ng dagat para malunod ang sakit. Ngunit ang balitang yon ay tila isang malakas na agos na muling humila sa kanya pabalik sa kailaliman. Ang bigat ng iyong hininga ay umaabot hanggang sa aking pandinig, anak. Tila may bagyong nagangalit sa loob mo na mas malakas pa sa dumaan noong nakaraang buwan. Dahan-dahang lumapit si Lola Ising. Ang kanyang mga hakbang sa buhangin ay hindi naglilika ng malakas na tunog, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Huminto ang matanda sa tabi ni Nena at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay para haplusin ang balikat ng dalaga. Lola, paano niyo po nalaman? Ang tanong ni Nena. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Hindi ko kailangan ng mga mata para makita ang sugat na hindi naghihilom, Nena. Ang bawat tao ay may sariling amoy ng kalungkutan. At ang sayo, amoy ng isang pusong pinunit at itinapon. Ang sagot ni Lola Ising habang marahang umuupo sa tabi niya. Sa katahimikan ng gabi, nagsimulang magkwento si Lola Ising. Sinabi niya kay Nena ang tungkol sa kanyang sariling kabataan. Ang tungkol sa isang lalaking minahal niya mula sa isang mataas na pamilya. Isang lalaking nangako ng langit, ngunit nag-iwan sa kanya ng impyerno. Ikinuwento niya kung paano siya itinaboy, kinuha ang kanyang anak, at hinaya ang mabulag sa gitna ng matinding pag-iyak at paghihirap. Akala ko noon ay katapusan na ng mundo, ani Lola Ising. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa hangin, tila may binubuo na larawan. Pero natutunan ko na ang dagat, sa kabila ng alat nito, ay marunong ding maglinis ng ating mga dumi. Hindi ka dinala rito para mamatay, Nena. Dinala ka rito para maging matatag bago ka muling humarap sa mga aninong tumugis sa'yo. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Nena ang isang kakaibang koneksyon. Ang matandang babaeng ito, na sa tingin ng iba ay isang hamak na mang-ingista lamang na nawala ng paningin, ay may bit-bit na karunungang higit pa sa anumang libro. Ipinatong ni Nena ang kanyang ulo sa balikat ni Lola Ising, at sa unang pagkakataon mula nang siya ay inanod sa pampang,
Hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha ng walang pigil. Ang bawat patak ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Upang pasayahin ang kalooban ni Nena, ang mga mangingisda sa pangunguna ni Mang Tepang ay naghanda ng isang munting salusalo sa dalampasigan. Walang lechon o mamahaling alak, kundi mga sariwang huli na inihaw sa uling, mga saging at tawanan na nanggagaling sa mga pusong marunong makontento. Ang bawat ngiti ng mga bata at ang bawat kwento ng mga mangingisda ay tila mga haplos ng pag-asa sa kaluluwa ni Nena. Salamat po, Lola. Salamat po sa inyong lahat. Ang gulong ni Nena habang pinapanood ang mga munting kislap ng apoy sa buhangin. Ngunit habang tinutulungan ni Nena si Lola Ising na makatayo para bumalik sa kubo, may isang bagay na kumislap sa leeg ng matanda nang tamaan ito ng liwanag mula sa apoy. Isang lumang kwintas na may pendant na hugis korona na may nakaukit na maliit na letrang M. Ang ginto nito ay kupas na, ngunit ang disenyo ay pamilyar na pamilyar kay Nena. Iyon ang selyo ng pamilya Montesilio. Lola, saan niyo po nakuha ang kwintas na ito? Ang tanong ni Nena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bahagyang natigilan si Lola Ising. Ang kanyang mga daliri ay otomatikong humawak sa pendant, tila pinoprotektahan ito mula sa mundo. Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng lalaking kumuha ng aking paningin at ng aking kaisa-isang anak. Sabi nila, ang mga Montesilio ra ay may pusong bakal, pero ang pendant na ito ang nagpapaalala sa akin na kahit ang pinakamatigas na bakal ay nagmumula rin sa lupa. Nanigas si Nena sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo ay tila muling uminog ng mabilis. Si Lola Ising, ang matandang bulag na nagligtas sa kanya, ay hindi lamang isang estranjero. May dumadaloy na dugo ng mga Montesilio sa kanyang kwento. Sino ang anak ni Lola Ising na nawala? At paano nito babaguhin ang plano ni Nena para sa kanyang katarungan? Tumingin si Nena kay Lola Ising at sa gitna ng dilim, tila mas lalong luminaw ang landas na kailangan niyang lakaran. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagsisimula ng magtagpo sa pampang ng maliliit na alon. Sigurado ka bang kamuhang-kamuha ito ng pirma niya? Baka mapansin ng mga abogado ng bangko ang kaunting pagkakaiba. Ang malamig na tinig ni Celine ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid-aklatan ng mga Montesilio. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang marangyang lamp sa ibabaw ng mesa ay tumatama sa mga papel na kanina pa niya pinag-aaralan. Sa kanyang kamay, ang isang mamahaling ballpen ay dahan-dahang gumagalaw, muling binabakas ang bawat kurbada ng pangalang Hannah Santos Montesilio. Ang pagkayod ng dulo ng panulat sa makinis na papel ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan, tila isang mahinang pag-aral-galang buding, matagal nang kinalimutan. Huwag kang mag-alala, Celine. Sa dami ng iniwan niyang mga dokumento, kabisado ko na ang bawat galaw ng kamay niya. Ang sagot ni Doña Aurora habang humihigop ng tsaa. Ang matanda ay tila walang anumang bigat na nararamdaman habang pinapanood ang anak sa paggawa ng krimen. Patay na ang may-ari ng pirmang yan. Ang mahalaga ay mailipat na sa pangalan mo ang mga shares bago pa mag-audit ang mga investors. Hindi natin pwedeng hayaang malaman nila na butas na ang bulsa ng kumpanya. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng madilim na bar, nakaupo si Eduardo. Ang bote ng mamahaling whiskey ay halos kalahati na, ngunit ang init nito sa kanyang lalamunan ay hindi sapat para pawiin ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila may dalang alaala ni Hannah, ang amoy ng kanyang paboritong pabango, ang tunog ng kanyang malambing na tawa, at ang imahe ng kanyang mga mata noong huling gabi na punong-puno ng pagmamakaawa. Isang malakas na lagok ng alak ang ginawa ni Eduardo. Tila sinusubok ang lunurin ang boses sa loob ng kanyang ulo na paulit-ulit na nagsasabing nagkamali siya. Ang bawat pagpikit niya ay nagpapakita ng mukha ni Hannah na basang-basa ng ulan, itinaboy sa dilim na tila isang basurang walang halaga. Bakit, Hannah?
Bakit kailangan mong gawin yon? Ang bulong ni Eduardo sa hangin. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Sa gitna ng kanyang kalasingan, ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabaliw na pagdududa. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Hindi ito nag-atubiling buksan ang lahat ng ilaw, dahilan upang mapapikit si Eduardo sa biglaang liwanag. Masyado ka nang nagpapakalunod sa alak, Eduardo. Nakakahiya sa pamilya ni Sofia kung makikita ka nilang ganyan, ang sermon ng ina. Lumapit ito at pilit na kinuha ang baso sa kamay ng anak. 1 linggo na lang at pormal na nating i-anunsyo ang inyong kasal. Ang alyansa natin sa mga Legaspi, ang tanging paraan para maisalba ang danggal ng mga Montesillo na dinungisan ng babaeng iyon. Dangal? Ang mapait na tawa ni Eduardo. Tumayo siya, bagamat pasuray-suray, at tinitigan ang kanyang ina. Nawala na ang dangal natin nung gabing itinapon natin ang aking asawa sa kalsada na tila hayop, Mommy. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nagawa ni Hana ang mga paratang nyo. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Eduardo. Huwag mong hayaang pairalin ang iyong kahinaan, ang mabilis na sagot ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, isang senyales ng pagkabahala. Mag-ayos ka na. May dinner tayo kasama si Sofia mamaya. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang pangalan natin. Nang makaalis ang kanyang ina. Dahan-dahang naglakad si Eduardo patungo sa kanilang dating silid ni Hana. Simula nang mawala ang asawa, hindi na siya natulog doon. Ang silid ay tila naging isang museo ng sakit. Ang lahat ng gamit ni Hana ay naroon pa rin, tila naghihintay sa muling pagbabalik ng kanilang may-ari. Naupo si Eduardo sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay humaplos sa malambot na sapin. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang bahagyang umbok sa ilalim ng matigas na bahagi ng kama, malapit sa paanan. May kuryosidad na idinikit niya ang kanyang mga daliri at hinila ang isang bagay na nakatago doon. Isang lumang kwaderno. Isang talaarawan na may kulay asul na pabalat, ang paboritong kulay ni Hana. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang binubuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Hana ay maayos, puno ng mga pangarap at pag-ibig para sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. May mga nakasulat doon tungkol sa kanyang takot kay Doña Aurora, tungkol sa mga banta ni Celine, at ang huling pangungusap na tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Natatakot ako. Tila may binubuo silang plano para ilayo ako sa iyo, Eduardo. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan dahil ikaw at ang ating munting pangarap ang tanging dahilan ng aking paghinga. Nabitawan ni Eduardo ang talaarawan. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Munting pangarap? Ano ang ibig sabihin ni Hana? Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang bawat hinala niya ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Kung nagsasabi ng totoo ang talaarawang ito, ibig sabihin ay hindi lamang siya nagkamali. Ibig sabihin ay naging kasangkapan siya sa pagwasak sa kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang pagbasa, narinig niya ang malalakas na hakbang ni Celine na papasok sa silid. Tila may hinahanap. Mabilis na itinago ni Eduardo ang talaarawan sa loob na kanyang polo. Kuya, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa hinahanap ni Mami. Ang tanong ni Celine. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang tinitingnan ang gulo sa loob ng silid. Wala, may kinuha lang ako. Ang malamig na sagot ni Eduardo bago mabilis na lumabas. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Eduardo ang bigat ng kwaderno sa kanyang dibdib, tila isang buhay na saksi sa isang krimen. Kung ang lahat na ito ay isang malaking kasinungalingan, nasaan si Hana ngayon? At ano ang gagawin niya kung ang katotohanang matutuklasan niya ay mas matindi pa sa kamatayang kanyang inaakala? Ang gabi ay tila mas lalong nagdilim.
At sa puso ni Eduardo, isang bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyong hindi titigil hanggat hindi nahuhugasan ang lahat ng dumi ng kanilang mga kasalanan. Kahit anong mangyari, huwag ninyong hahayaang mamatay ang anak ko. Kahit ako na lang ang mawala, Mang Tepang, iligtas niyo ang anak ko. Ang huling lakas ni Nina ay ibinuhos niya sa pagsigaw na iyon, habang ang isang matalim na kirot ay muling bumaybay sa kanyang buong katawan. Tila isang kidlat na pilit, binibiyak ang kanyang sinapupunan. Nakahiga siya sa ibabaw ng isang manipis na banig sa loob ng munting silid ni Lola Ising. Sa labas, ang langit ay tila naggangalit. Ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng dingding na kawayan, at ang malalakas na patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa bubong na anahaw. Tila isang hukbo ng mga kaaway na pilit winawasak ang kanilang munting kanlungan. Saksi ang dilim sa sakripisyo ng isang inang, walang ibang sandata kundi ang kanyang pagmamahal. Ang bawat paghinga ni Nena ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga gilid ng banig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tuyong damo hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Ngunit ang hapding iyon ay wala sa kinalaman ng sakit na tila nagagari sa kanyang balakang. Huminga ka ng malalim, Nena. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Ang boses ni Mang Tepang ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang sitwasyon ay lalong naging kritikal nang pumasok ang tubig baha sa loob ng kubo. Ang bawat munting alon na dumadaloy sa sahig ay tila nanunuot sa buto ng lamig. Sa gitna ng unos, nagdesisyon ang mga manging-isda. Binuhat nila ang higaan ni Nena, itinawid siya sa gitna ng baha at malakas na ulan patungo sa mas mataas na bahagi ng baryo, kung saan nakatayo ang isang maliit na kapilya na gawa sa semento. Sa bawat hakbang ng mga lalaki, naramdaman ni Nena ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mainit na balat. Ang lamig ng gabi at ang init ng kanyang lagnat ay nagtatalo sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kapilya, sa ilalim ng malamig na estatwa ng patron, muling binalot ng sakit si Nena. "Push pa, Nena! Malapit na! Nakikita ko na ang buhok ng bata!" Ang sigaw ni Aling Marta, ang hilot ng baryo, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos sa gitna ng liwanag ng isang maliit na kandila. Sa huling pagkakataon, ipinikit ni Nena ang kanyang mga mata. Sa kanyang pandinig, ang dagundong ng kulog ay tila naging tinig ni Eduardo. Tila naging tawanan ni Celine at Doña Aurora na humahamak sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, ang mga boses na iyon ang naging mitsa ng kanyang huling lakas. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ay mamatay sa dilim na nilika ng mga taong iyon. Isang malakas at mahabang ire ang binitawan ni Nena, kasabay ng isang huling pagsabog ng sakit na tila nagpatigil sa mundo. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang matinis na iyak ang pumunit sa ingay ng bagyo. Isang sanggol, isang buhay. Naramdaman ni Nena ang paghupa ng sakit. Pinalitan ng isang matinding panghihina na tila gusto siyang dalhin sa isang mahimbing na tulog. Ngunit pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Inilapit ni Aling Marta ang bata sa kanyang dibdib. Ang maliit na nilalang ay kulay rosas, nanginginig sa lamig. Ngunit may malakas na tinig na tila nagpapahayag ng kanyang pagdating sa mundo. Lalaki, Nena. Isang matapang na lalaki. Ang bulong ni Mang Tepang habang mabilis na hinubad ang kanyang sariling kamisyeta. Isang lumang t-shirt na punit-punit na para ibalot sa sanggol. Iyon lamang ang tanging tuyong tela na maibibigay niya. Isang pagpapakita ng malasakit na higit pa sa ginto. Hinalikan ni Nena ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis at tubig ulan sa kanyang mukha. "Angelo, ang aking munting anghel." Habang dahan-dahang pinupunasan ni Lola Ising ang katawan ng sanggol sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila, biglang napatigil ang matanda. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang kanang balikat ng bata. Bagamat hindi nakakakita ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nakaramdam ng isang kakaibang balat. Isang maliit at mapulang marka.
Isang birthmark na hugis tila isang maliit na dahon na matatagpuan sa mismong itaas ng buto ng balikat. Nabitawan ni Nina ang kanyang hininga nang makita ang markang iyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang markang iyon, ang eksaktong marka na nakita niya sa balikat ni Eduardo noong unang gabi ng kanilang pagsasama. Isang tatak ng mga Montesillo na hindi kayang burahin ng kahit anong tubig ng karagatan. Paano ko itatago ang katotohanan kung ang mismong katawan ng aking anak ang sumisigaw ng kanyang pinagmulan? At kung malaman ng mundo ang markang ito, magiging proteksyon ba ito para kay Angelo? O ito ang magiging mitsa ng kanyang kapahamakan sa kamay ng sarili niyang kadugo? Niyakap ni Nena ng mahigpit ang kanyang anak habang sa labas, ang bagyo ay nagsisimula ng humupa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang mas malaking katanungan ang nagsisimulang gumising. Hindi sapat na binigyan ninyo ako ng buhay. Ngayon, ako naman ang magiging kuta ninyo laban sa mga ganid na nais kumuha ng inyong huling pag-asa. Ang bawat salita ni Nena ay tila isang panunumpa, habang pinagmamasdan niya ang 3 itim na sasakyan na pumarada sa bukana ng kanilang baryo. Ang mga sasakyang iyon, makintab at tila walang bahid ng dumi, ay naging isang malaking kaibahan sa mga luma at tuklap na pintura ng mga bangka sa paligid. Ang ugong ng kanilang mga makina ay unti-unting humupa, pinalitan ng isang nakabibihing katahimikan na tila nagbababadya ng isang masamang balita. Lumabas mula sa sasakyan ang mga lalaking nakabarong, may hawak na mga papeles at may mga mukhang tila hindi marunong ngumiti. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa buhangin ay tila isang paglapastangan sa lupang kinatatayuan ng mga mangingisda. Sino ang kinatawan ng lugar na ito? Meron kaming notice to vacate. Ang lupang ito ay pribadong ari-arian na at kailangang bakantihin sa loob ng 48 oras. Ang sabi ng lalaking tila pinuno. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at walang pakundangan sa damdamin ng mga nakikinig. Nagsimumulang magkaroon ng bulung-bulungan sa gitna ng mga mangingisda. Ang takot ay mababakas sa mga mukha na namang tipang at ng iba pang mga ama ng tahanan. Ang kanilang mga kamay, na sanay sa paghila ng mabibigat na lambat, ay tila nang inginig sa harap ng kapangyarihang hindi nila maunawaan. Hindi maari. Dito na kami ipinanganak, dito na rin kami mamamatay. Wala kayong karapatang itaboy kami, ang sigaw ni Mang Tepang. Ngunit mabilis siyang itinulak ng isa sa mga bodyguards. Dahilan upang muntik na siyang matumba sa buhangin. Bago pa man magkaroon ng gulo, lumabas si Nena mula sa karamihan. Bit-bit niya sa kanyang bisig ang munting si Angelo, ngunit ang kanyang tindig ay hindi tulad ng isang inang nagtatago. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling na handang sumunog sa sinumang haharang. Ipakita mo sa akin ang mga papeles na yan, ang utos ni Nena. Ang kanyang boses ay mahinahon, malalim, at may awtoridad na tila hindi nagmumula sa isang hamak na tindera ng isda. Nagulat ang lalaki. Inabot niya ang dokumento kay Nena nang may pag-aalinlangan. Dahan-dahang binasa ni Nena ang bawat pangungusap. Ang bawat letra sa papel ay tila bumubulong sa kanya ng isang pamilyar na kasamaan. Ang kumpanya nakalista sa itaas ay ang Montesillo Development Corporation, at sa ibaba nito, ang pirma ng taong nag-apruba sa proyektong ito ay walang iba, kundi si Celine Montesillo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Nena. Ang tadhana ay tila mapaglaro. Ang taong nagtangka sa kanyang buhay, ang siya ring nagtatangkang kumuha sa buhay ng mga taong nagligtas sa kanya. Ang dokumentong ito ay walang bisa, ang sabi ni Nena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kinatawan. Ayon sa Local Government Code at sa Indigenous Peoples' Rights Act, ang lugar na ito ay kinikilalang ancestral domain ng mga mangingisda. Bukod pa riyan, ang inyong Environmental Compliance Certificate ay paso na, at ang pirma ng alkalde rito ay malinaw na hindi tumutugma sa orihinal na selyo ng munisipyo. Kung ipipilit ninyo ang pagpapaalis sa kanila ng walang tamang proseso, hindi lamang kami magdedemanda.
Sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa balita ang illegal na gawain ng mga Montesilio. Natahimik ang lahat. Ang mga mangingisda ay tila nakahanap ng isang kuta sa likod ni Nena. Ang lalaking pinuno ay tila napaatras. Ang kanyang pagkamangha ay unti-unting napapalitan ng kaba. Paano nalaman ng isang babaeng taga-isla ang tungkol sa mga legal na terminong ito? Sino ka ba talaga? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng kanina. Ako si Nena, at ang mga taong ito ay pamilya ko. Kung gusto ninyong sirain ang kanilang buhay, kailangan niyo muna akong daanan, ang sagot ni Nena. Bago tumalikod ang mga lalaki para bumalik sa kanilang mga sasakyan, ang isa sa mga tauhan ni Celine, isang lalaking kanina pa nakatingin kay Nena, ay bahagyang huminto. Tinitigan niyang mabuti ang muka ni Nena, ang hugis ng kanyang ilong, ang kislap ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pagsasalita. Isang matinding pagdududa ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Sa loob ng 7 o 8 buwan, ang buhok ni Hana ay naging maikli, ang kanyang balat ay naging sunog sa araw, at ang kanyang katawan ay naging mas matigas. Ngunit ang boses na iyon ay narinig na niya sa mansyon ng mga Montesilio noong mga gabing naglilingkod pa siya doon. Tila pamilyar ka sa akin, iha. Parang nakita sa isang lugar na hindi amoy isda. Ang bulong ng lalaki bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Naiwang nanginginig ang mga tuhod ni Nena nang umalis ang mga sasakyan. Niyakap niya ng mahigpit si Angelo habang ang mga mangingisda ay nagsimulang magbunyi at magpasalamat sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang malaking panganib ang muling gumising. Alam na nila, o hindi bababasa, meron na silang hinala. At kung malalaman ni Celine na ang multong itinapon niya sa dagat ay hindi lamang buhay, kundi naging hadlang pa sa kanyang mga plano, alam ni Nena na hindi lamang siya ang nasa panganib. Ang buong baryo, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, ay magiging target ng put ng mga Montecillo. Hana, ang tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig, isang pangalang pilit niyang kinalimutan. Ngunit na yon ay muling bumabalik para tugisin siya. Sir, ang mga litratong ginamit laban kay Ma'am Hana, lahat po yon ay edited. Wala pong nangyaring pagtataksil. Ang mga salitang iyon mula sa pribadong investigador ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa mundo ni Eduardo. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, kung saan ang bawat gamit ay sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman, biglang naglaho ang lahat ng hangin. Ang hawak niyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra ng walang ingay. Ngunit ang pagtalsik ng likido ay tila dugo sa kanyang paningin. Napatitig si Eduardo sa mga technical na report na nakalatag sa kanyang mesa. Ang bawat graph, ang bawat pagsusuri sa pixels ng mga litrato, ay nagsisigaw ng isang katotohanang pilit niyang itinanggi sa loob ng 8 buwan. Habang binabasa niya ang mga ebidensya ng panlilinlang, ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa lumang bandana ni Hana na natagpuan niya sa loob ng kanyang kotse. Isang pirasong tela na amoy bulaklak pa rin. Amoy ng babaeng itinapon niya sa gitna ng unos dahil sa isang kasinungalingan. Ang irony ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Habang si Hana ay nagdurusa sa kawalan, siya ay narito, nagpaplano ng bagong buhay kasama ang ibang babae, suot ang mga damit na kasing limis ng kanyang konsensya noong una. Ang bawat haplos niya sa bandana ay nagpapaalala sa kanya kung paano niya hinayaang saktan at itaboy ang kaisa-isang tao na handang mamatay para sa kanya. Naramdaman ni Eduardo ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mesa, habang ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang bawat hininga niya ay tila isang paghigop ng apoy. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata na matagal nang hindi nakatikim ng luha ay nagsimulang manginig sa matinding pagsisisi.
Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hatol ng kamatayan. Anong ginawa ko sa iyo, Hana? Anong klaseng halimaw ako para hindi ka paniwalaan? Ang bulong ni Eduardo. Ang boses ay paos at halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang kanyang isipan ay bumalik sa gabing yon. Ang mga mata ni Hana na puno ng pagmamakaawa, ang kanyang mga kamay na pilit humahawak sa kanya, at ang kanyang sariling malamig na pagtalikod. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng silid ni Celine, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang amoy ng nasusunog na papel ay nanunuot sa ilalim ng pinto. Mabilis na itinatapon ni Celine ang mga orihinal na dokumento sa loob ng isang maliit na fireplace. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Hindi pwedeng malaman ni Eduardo ang totoo. Hindi pwedeng bumalik ang babaeng yon. Ang nanggagalaiting sabi ni Celine sa kanyang tauhan na kamakarating lang mula sa probinsya. Sinasabi mo na nakita mo siya? Sa isang liblib na baryo ng mga mangingisda? Siguraduhin mo na ang multong iyon ay mananatiling multo o ikaw ang papalit sa kanya sa ilalim ng dagat. Ang tauhan ay napayuko, nanginginig sa takot sa harap ng amo. Ma'am, kamukhang-kamukha niya po ang babaeng nandoon at may kasama po siyang bata, isang sanggol. Ang balita ngayon ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng silid. Ang bata. Ang kaisipang may anak si Hana ay nagpadagdag sa panganib na kinakaharap ni Celine. Kung totoo ang balitang ito, ang lahat ng kanilang ninakaw ay maaring mawala sa isang iglap. Samantala, sa labas ng kumpanya, ang tamtu na kinuha ni Eduardo ay tahimik na sumasakay sa kanyang sasakyan. May hawak siyang isang maliit na plastic bag kung saan nakasilid ang isang pirasong tela, isang basahang tila galing sa isang lumang kamiseta na natagpuan niya malapit sa isang dalampasigan 7 oras ang layo mula sa lungsod. Ang tela ay may bahid ng amoy ng dagat at isang pamilyar na bango na hindi pa rin naglalaho. Nabalik ang diwa ni Eduardo nang marinig niya ang tunog ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa investigador ang lumitaw. Sir, may lead na po kami. Isang liblib na langchay sa timog. May nakakita sa isang babaeng nagangalang Nena na tumutugma sa deskripsyon ni Ma'am Hana. Ang puso ni Eduardo ay tila tumalon sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pag-asa ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang tumayo, hindi na inalintana ang gulo sa kanyang mesa. Ngunit habang hawak niya ang susi ng kanyang sasakyan, isang tanong ang muling gumising sa kanyang puso, kasing pait ng apdo. Kung mahanap man kita, Hana, may karapatan pa ba akong humingi ng patawad sa harap ng mga sugat na ako mismo ang gumawa? Hindi sapat na ninakawan mo ako ng dangal. Pati ba naman ang katahimikan ng mga taong ito ay kukunin mo pa rin, Celine? Ang tanong na ito ay nanatiling nakakulong sa isipan ni Nena habang nakasilip siya sa siwang ng dingding na kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng simoy ng dagat, kundi dahil sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa labas, sa gitna ng maputik na daan ng baryo, nakatayo ang isang babaeng tila isang itim na mansa sa gitna ng payak na kagandahan ng langchay, si Celine Montesillo. Nakasuot ito ng mamahaling puting bestida na abot hanggang tuhod, may suot na itim na salamin, at may hawak na payong na itinatapat ng kanyang tauhan. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa malambot na lupa ay tila isang pagtapak sa puso ni Nena. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay nakikipagbuno sa amoy ng asin at tuyong isda, isang mapangahas na presensya na nagpapahiwatig ng panganib. Nasaan ang babaeng tinutukoy ninyo? Ang lakas ng loob niyang harangin ang proyekto ng pamilya ko. Gusto ko siyang makaharap. Ang boses ni Celine ay matinis, puno ng pagmamataas na tila hindi nararapat sa lugar na iyon. Mabilis na binuhat ni Nena ang natutulog na si Angelo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng mga pakpak ng ibon na hinahabon ng mananalit. Alam niyang kapag nakita siya ni Celine, hindi lamang siya ang mawawala. Ang kanyang anak,
ang kaisa-isang alaala ng isang pag-ibig na naging lason, ay magiging biktima rin ng kalupitan ng mga Montesillo. Lola Ising, pakiusap! Itago niyo si Angelo! Huwag niyo siyang pababayaan! Ang bulong ni Nena. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Huwag kang mag-alala, anak. Dalhin mo ang bata sa kuweba sa likod ng malaking bato. Alam ko ang bawat pasikot-sikot doon, kahit hindi ako nakakakita. Magtiwala ka sa akin. Ang mahinahong sagot ng matanda, bagamat ang kanyang mga kamay ay ramdam din ang panginginig ni Nena. Sa ilalim ng tirik na araw, mabilis na tumakbo si Nena patungo sa dalampasigan. Yakap-yakap ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na buhangin ay tila pagtakbo sa gitna ng isang panaginip kung saan hindi siya makagalaw ng mabilis. Ang mga tuyong dahon at sanga ay lumalangot-lungot sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang tunog na tila nagsusumbong sa kanyang kinaroroonan. Narating niya ang isang maliit na kuweba na natatakpan ng makapal na mga baging at baging. Sa loob, ang hangin ay malamig at amoy lumot. Ipinatong ni Nena ang kanyang likod sa malamig at matigas na pader ng bato, pilit na pinatatahimik ang kanyang bawat paghinga. Sa labas, narinig niya ang paglapit ng mga hakbang. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nababali sa ilalim ng mabibigat na sapatos ay tila papalapit ng papalapit. Hinahanap na namin sa buong baryo, ma'am. Sabi ng mga manging-ista, nagpunta raw sa kabilang isla para magtinda, ang sabi ng isang lalaki. Ang boses ay malapit na malapit sa pinagtataguan ni Nena. Huwag niyo akong lokohin. Alam kong nandito lang siya. Amoy ko ang takot ng babaeng yon, ang nanggagalaiting sagot ni Celine. Narinig ni Nena ang paghampas ng payong ni Celine sa mga dahon ng baging na nagsisilbing takib ng kuweba. Ang tunog ay tila isang latigo na tumatama sa hangin. Sa mga sandaling iyon, biglang nagising si Angelo. Ang maliit na bata ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga labi ay naghahanda na sa isang malakas na pag-iyak dahil sa init at pagkakaipit. Nanlaki ang mga mata ni Nena. Mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na daliri at hinayaan itong sipsipin ng sanggol habang ang kanyang kabilang kamay ay marahang itinakip sa bibig ng bata. Shh, Angelo, pakiusap, huwag kang iiyak. Nandito si Mami. Ang pagsusumamo ni Nena sa kanyang isipan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa pisingi ng sanggol, mainit at puno ng pait. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Naramdaman ni Nena ang paghinto ng mga hakbang sa labas. Isang anino ang dahan-dahang humarang sa kaunting liwanag na pumapasok sa kuweba. Ang dulo ng mamahaling sapatos ni Celine ay bahagyang sumungaw sa ilalim ng mga baging. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Nena ay nanigas. Ang tanghing naririnig niya ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang tambol na naghahatid sa kanya sa bitayan. May kakaibang amoy dito, ang sabi ni Celine. Ang boses ay puno ng hinala. Narinig ni Nena ang tunog ng pagbukas ng payong, isang malakas na pagbukadkad ng tela sa katahimikan. Tingnan niyo sa loob ng kuwebang yan. Nayon din! Ang bawat hibla ng pag-asa ni Nena ay tila mapuputol na. Nakayakap siya ng mahigpit kay Angelo, pilit itong pinoprotektahan mula sa mundong nais silang lamunin. Habang ang kamay ng isang tauhan ay dahan-dahang hinahawi ang mga baging, isang katanungan ang bumalot sa kaluluwa ni Nena. Ito na ba ang wakas? Matatapos na ba ang aking kwento sa dilim ng kuwebang ito? Bago ko pa man maipakita sa aking anak ang liwanag ng katarungan, ang mga baging ay tuluyan ng nahawi, at ang liwanag ng araw ay tumama sa loob ng kuweba. Tila isang mata ng Diyos na humahatol sa kanyang kapalaran. Isang pulgada na lamang. Isang galaw pa ng kamay ng lalaking iyon at tuluyan ng mahuhubaran ang tanging lihim na nagpapanatiling buhay sa akin. Ang bawat hibla ng baging na nagsisilbing takib ng kuweba ay dahan-dahang hinawi, na nagliha ng mahinang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan. Ang liwanag ng araw ay tila isang matalim na espada na pumasok sa madilim na silid, unt-unting lumalapit sa paa ni Nena. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang mga braso
ay parang bakal na nakayakap kay Angelo. Pilit na ibinibigay ang lahat ng kanyang init sa sanggol para hindi ito makaramdam ng takot. Ngunit bago pa man tuluyang makita ng tauhan ni Celine ang loob, isang malakas na kaluskos ang nanggaling sa gawing itaas ng kuweba. Isang malaking bayawak ang mabilis na bumulusok pababa, dumaan sa mismong harap ng mukha ng lalaki bago mabilis na naglaho sa makapal na damuhan. Ay pusa! Ma'am, mukhang mga hayop lang ang nandoon sa loob. Napakabaho at puno ng dumi, ang sabi ng lalaki habang mabilis na napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Nakakainis! Sayang ang oras ko rito sa maputik na lugar na ito, ang nanggagalaiting sagot ni Celine. Narinig ni Nena ang tunog ng pagsara ng payong, isang malakas na kislap ng tela na tila isang huling banta. Tara na! Siguraduhin niyo lang na kapag bumalik tayo rito, handa na ang lahat para sa demolisyon. Hindi ako papayag na isang hamak na taga-isla lang ang magpapabagsak sa proyektong ito. Nabalik lamang ang diwa ni Nena nang marinig niya ang papalayo ng ugong ng makina ng mga sasakyan. Unti-unti niyang binitawan ang kanyang hininga, ang kanyang katawan ay tila naging malambot na kandila na nawala ng lakas. Napaupo siya sa basang lupa ng kuweba. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak sa noo ni Angelo. Nakaligtas sila. Sa pagkakataong ito, muling nanalo ang dagat at ang mga lihim nito. Samantala, hindi kalayuan sa bukana ng baryo, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto. Hindi ito ang sasakyan ni Celine. Ang pintuan ay bumukas ng walang ingay at lumabas ang isang lalaking nakaasul na polo, ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng matinding kalungkutan. Si Eduardo. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay tila isang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa paligid, sa mga maliliit na kubo, sa mga batang naglalaro ng walang sapin sa paa, at sa amoy ng alat na nanunuot sa kanyang balat. Ito ang lugar kung saan sinabi ng Tamtu na nakita si Nena. Ang bawat sulok ng baryong ito ay tila sumisigaw ng pangalan ni Hana. Naglakad siya patungo sa isang maliit na tindahan kung saan nakaupo si Lola Ising. Ang matanda ay tila nararamdaman ang paglapit ng isang estrangero. Huminto si Eduardo sa tapat ng matanda, ang kanyang anino ay tumama sa kulubot na balat ni Lola Ising. Magandang hapon po, ang sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paggalang at kaba. Naghahanap po ako sa isang babaeng naggangalang Nena. Sabi nila ay dito raw siya nanunuluyan. Napatigil si Lola Ising. Kahit hindi nakakahita, ang kanyang pandinig ay tila nakakita ng isang multo. Ang boses na iyon ay may dalang pamilya na tono na nagpaalala sa kanya ng mga Montesillo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tungkod. Maraming nena sa mundong ito, Gino, at karamihan sa kanila ay ayaw nang mahanap pa ng kanilang nakaraan. Ang makahulugang sagot ni Lola Ising. Bakit mo siya hinahanap? Para muling saktan? Para muling itapon? Naramdaman ni Eduardo ang isang matinding hiya. Yumuko siya. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang maliit na bagay na nakasabit sa gilid ng upuan ni Lola Ising. Isang munting sombrero na gawa sa hinabing dahon na may nakaburdang maliit na bituin gamit ang asul na sinulid. Dahan-dahan niyang kinuha ang sombrero. Ang bango nito ay amoy ng sanggol, amoy ng gatas, at amoy ng isang pamilyar na halimuyak na hindi niya malilimutan. Ito ang bango ni Hana. Naramdaman ni Eduardo ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang halo ng kilig at matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. May anak ba si Hana? Ang bituin na yon ang disenyo na palaging iginuguhit ni Hana sa kanyang mga notebook noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang sombrerong ito, ang bulong ni Eduardo, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang bawat tahi. Sa kanya ba ito? Iwan mo ang lugar na ito, Eduardo Montesillo. Ang sabi ni Lola Ising,
Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Wala kang makikita rito, kundi ang mga bangkay ng iyong mga kasalanan. Ang babaeng hinahanap mo ay matagal nang namatay sa gitna ng dagat. Hindi nakasagot si Eduardo. Tumingin siya sa malayo, sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng kupas na damit, maikli ang buhok, at may bitbit na sanggol sa kanyang bisig. Ang babae ay dahan-dahang naglalakad patungo sa tubig, tila isang aninong unting naglalaho. Ang puso ni Eduardo ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hubog ng balikat ng babaeng yon, ang paraan ng kanyang paghakbang, at ang paraan ng kanyang pagyakap sa bata, lahat ng yon ay nagsisigaw ng isang pangalan na 8 buwan na niyang pinagsisisihan. Hana, ang mahinang tawag ni Eduardo. Ang boses ay nalunod sa ingay ng mga alon. Nagsimuma siyang tumakbo sa buhangin. Ang kanyang mga sapatos ay puno na ng bigat ng tubig at lupa. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang babae ay tila mas lalong lumalayo, tila isang mirage na pilit tumatakas sa kanyang pagdakma. Hana, pakiusap, huminto ka! Ang muling sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at luha. Huminto ang babae. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit bago pa man tuluyang makita ni Eduardo ang kanyang mukha, isang malakas na hampas ng alon ang tumama sa dalampasigan. Naglika ng isang puting tabing ng tubig na tumabon sa paningin ni Eduardo. Nang humupa ang tubig, wala na ang babae. Wala na ang sanggol. Tanging ang malawak at malamig na karagatan na lamang ang naroon. Tila isang saksi na ayaw magsalita. Naiwang nakatayo si Eduardo sa gitna ng dalampasigan, basang-basa at nanginginig. Hawak pa rin niya ang munting sombrero ng bata sa kanyang kamay. Ang bawat patak ng tubig dagat sa kanyang mukha ay tila mga luha ni Hana na hindi niya pinunasan noon. Nahanap po na ba siya? O ito ang paraan ng tadhana para ipamukas sa akin na ang pagkakataon ay tuluyan ng lumubog kasama ng aking dangal. Hindi kailanman magiging sapat ang pagtatago sa ilalim ng mga alon kung ang mga pating ay patuloy na naghahanap ng paraan upang sirain ang dalampasigang naging tahanan ko. Ang mga salitang ito ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng dibdib ni Nena. Habang pinapanood niya ang munting si Angelo, na mahimbing na natutulog sa loob ng duyan na gawa sa hinabing baging. Ang bawat mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang paalala na hindi siya pwedeng manatiling isang anino sa dilim. Ang panganib na dala ni Celine at ang nagbabadyang demolition sa baryo ay mga banta na hindi kayang pawiin ng simpleng pag-iwas. Sa loob ng madilim na kubo, dahan-dahang lumapit si Nena kay Lola Ising. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kupas na kwintas na may pendant na korona. Lola, kailangan ko na pong bumalik, ang bulong ni Nena. Ang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may halong takot. Hindi ko pwedeng hayaang sirain nila ang baryong ito. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki ang anak ko na palaging tumatakbo. Bumuntong hininga si Lola Ising. Ang bawat katla sa kanyang muka ay tila nagsasalaysay ng isang mahabang kwento ng pagtitiis. Alam ko, anak, darating at darating ang araw na ang dagat ay magbabalik ng lahat ng kanyang kinuha. Pero bago ka umalis, meron akong dapat ibigay sa'yo. Isang bagay na magsisilbing sandata mo laban sa kasakiman ng mga Montesillo. Dahan-dahang inalis ni Lola Ising ang kwintas sa kanyang leeg at ipinatong ito sa palad ni Nena. Ang lamig ng ginto ay tila nanuot sa balat ng dalaga. Ang kwintas na ito ay hindi lamang isang alahas, Nena. Ito ang patunay na ako ang unang asawa ni Don Roberto Montecillo, ang ama ni Eduardo. Bago dumating si Aurora, ako ang reyna ng mansyong iyon. Itinaboy niya ako, pinalabas na ako ay baliw, at kinuha ang aking anak para palakihin sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Ang anak ko,
Ang anak ko ay si Eduardo. Napatigil ang mundo ni Nena. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na tambol sa loob ng kanyang tenga. Si Lola Ising, ang matandang bulag na nagligtas sa kanya, ang matandang itinuring niyang ina, ay ang tunay na lola ni Angelo. Ang kinalakihang ina ni Eduardo na si Doña Aurora ay isang mapagpanggap na mga agaw dahil sa kwintas na ito at sa mga dokumentong itinago ko sa ilalim ng sahig ng kubong ito, may karapatan ka sa lahat ng ari-arian na hawak nila ngayon. Ikaw ang may-ari ng shares na pilit nilang kinukuha dahil ikaw ang asawa ng aking anak at ikaw ang ina ng tagapagmana ng tunay na dugo ng mga Montesillo. Ang patuloy ni Lola Ising, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. Nang sumunod na umaga, ang balita ng pag-alis ni Nena ay kumalat sa buong baryo. Ang mga mangingisda sa pangunguna ni Mang Tepang ay nagtipon-tipon sa dalampasigan. Bagamat sila ay mahihirap, ang bawat isa sa kanila ay may dalang munting alay para kay Nena. Isang mangingisda ang nagbigay ng kanyang munting ipon na nakasiksik sa isang lumang lata ng gatas. Ang isa naman ay nag-abot ng isang bagong habing balabal para kay Angelo. Isang matandang babae ang nagbigay ng isang bestida, isang lumang damit na gawa sa seda na itinago niya sa loob ng maraming taon, nilabhan at pinlansa ng mag-igi para magmukhang bago. Hindi man ito kasing mahal ng mga damit sa lungsod, Nena, pero ito ang aming paraan para pasalamatan ka. Ang sabi ni Mang Tepang, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Ngayon, kami naman ang magiging lakas mo. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik. Naramdaman ni Nena ang mainit na daloy ng mga luha sa kanyang pisingi. Ito ang tunay na bayanihan. Ito ang pag-ibig na hindi kailanman naramdaman ni Hana sa loob ng mansyong Montesillo. Ang pagmamahal ng mga taong walang-wala, ngunit handang ibigay ang lahat. Pumasok si Nena sa loob ng maliit na silid para magbihis. Isinuot niya ang selyong kwintas ni Lola Ising sa ilalim ng kanyang damit. Isinuot niyang ibinigay na bestida at habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin, hindi na niya nakita ang takot na Nena. Ang nakita niya ay isang babaeng handang lumaban, isang phoenix na babangon mula sa abo ng pagkakanulo. Pinutol niya ang huling hibla ng kanyang buhok na hindi maayos ang gupit. Ginawa itong isang modernong pixie cut na nagpatingkad sa kanyang matatapang na mga mata. Naglagay siya ng kaanting kulay sa kanyang mga labi gamit ang katas ng isang lokal na bunga, sapat na para magmukhang buhay at palaban. Angelo, tingnan mo si Mommy. Ang bulong niya sa sanggol habang kinakarga ito. Hinding-hindi na tayo aapihin muli. Lumabas siya sa kubo at sinalubong ang lahat. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na bangka na magdadala sa kanya sa bayan ay puno ng bigat at halaga. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng bangka ay tila isang martsa ng tagumpay. Huling patak na ito ng aking mga luha para sa kahapon. Ang sabi ni Nena sa kanyang isipan habang nakatingin sa papalayong dalampasigan. Sa aking pagbabalik, ang mga luha ay manggagaling na sa mga mata ng mga taong nagtangka sa aking buhay. Ang bangka ay dahan-dahang lumayo sa pampang. Bit-bit ang isang babaeng may dalang lihim na sapat na para gumuho ang isang imperyo. Ang araw ay mataas na sa kalangitan. Nagbibigay ng liwanag sa landas na tatahakin ng Phoenix, patungo sa kanyang muling pagsilang. Ngayon, sa harap ninyong lahat, ay pormal ko nang ipinapasa ang pamumuno ng Montesillo Development sa aking anak, si Celine. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang tunay na dugo at danggal ay laging mananaiglaban sa anumang dumi na nagtangkang humila sa atin pababa. Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom, punong-puno ng kayabangan at tila walang bahid ng pagsisisi. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne at ang kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tumama sa kanyang mga mamahaling hiyas, nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag
na tila bumubura sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ang tawanan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ay tila isang nakakangilong musika sa pandinig ng sinumang nakakaalam ng katotohanan. Sa isang sulok nakatayo si Eduardo. Nakasuot siya ng itim na tuxedo, ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa isang nagdiriwang. Ang kanyang mga mata ay malalim. Ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng pait at kalungkutan. Hawak pa rin niya sa loob ng kanyang bulsa ang munting asul na sombrero na nakuha niya sa Langchay, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Sa gitna ng plastik na mundong ito, biglang natahimik ang lahat nang ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay naglikaan ng isang mahabang kiskis sa makinis na sahig na marmol. Tila isang babala na may paparating na hindi inaasahan. Isang anino ang dahan-dahang humakbang papasok. Sinalubong ng mga mapanuring mata ng mga bisita. Hindi ito isang babaeng nakasuot ng gown na puno ng sequin. Hindi rin ito isang babaeng may makapal na makeup. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida, ang damit na may amoy ng pagmamahal ng mga manging-isda. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maikli, nagpapakita ng kanyang matatapang na panga at mga matang tila may dalang apoy mula sa kailaliman ng dagat. At sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang sanggol na nakabalat sa isang malinis na puting tela. Sino ang babaeng yan? Security, bakit may nakapasok na pulubi rito? Ang matinis na sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay nanginginig sa biglaang kaba. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng ngiti. Ngayon ay unti-unting namumutla. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Huminto ang babae sa gitna ng ballroom. Diretsong nakatingin kay Doña Aurora at Celine. Ang bawat hakbang ng kanyang mga simpleng sapatos ay nag-iwan ng isang tunog na tila kumpas na isang hatol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kumislap ang kwintas na may pendant na korona, ang selyo ng tunay na asawa ni Don Roberto. Hana? Ang mahinang bulong ni Eduardo. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Bumagsak sa sahig at nagkapira-pira sa libu-libong piraso ng bubog. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang kanyang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang babaeng bawat gabi ay dinarasan niyang makitang muli. Ang babaeng itinapo niya sa dilim ay narito ngayon. Buhay, matapang, at may bitbit na katotohanang wawasak sa kanila. Hindi ako si Hana na kilala ninyo. Ang boses ng babae ay umalingaw-ngaw, malalim at puno ng otoridad, tila isang alon na humahampas sa pampang. Ako ang saksi sa inyong mga krimen. Ako ang boses ng mga taong pilit ninyong inaapakan sa baryo ng mga mangingisda. At ako ang ina ng tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Lumapit si Hana kay Celine. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa nangangatog na hipag. Bumalik ako, Celine. Bumalik ako para kunin ang lahat ng ninakaw ninyo. Ang aking danggal, ang aking shares, at ang katarungang akala ninyo ay lumububog na kasama ko sa dagat. Inilabas ni Hana ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag at inihagis ito sa ibabaw ng mesa kung saan nakahain ang mamahaling pagkain. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Nandayan ang lahat ng ebidensya ng inyong pangungurakot at ang ilegal na pagpapaalis sa mga mangingisda. At higit sa lahat, hinaplos ni Hana ang kwintas sa kanyang leeg. Narito ang patunay na ang mansyong ito ay hindi kailanman naging inyo, Aurora. Sapagkat ang tunay na reyna ay hindi namamatay, siya ay nagpapahinga lamang para sa kanyang muling pagsilang. Naniga si Doña Aurora sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit at takot. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng mga reporter na naroon ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng mga Montesillo. Naramdaman ni Hana ang mabilis na pintig ng kanyang puso.
hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang ginhawa. Ang bawat segundo ng kanyang paghihirap sa langchay, ang bawat patak ng kanyang pawis at luha, ay nagbunga sa sandaling ito. Tumingin siya kay Eduardo, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya na may mga matang punong-puno ng pagsisisi at pag-asa. Hana, patawarin mo ako. Ang pagsusumamo ni Eduardo. Ang kanyang kamay ay nagtangkang humawak sa braso ni Hana, ngunit mabilis na umiwas si Hana. Ang kanyang tingin ay nanatiling matigas at walang bahid ng lambot. Huli na ang lahat para sa kapatawaran, Eduardo. Narito ako para sa katarungan, hindi para sa iyong mga luha. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ng lahat. Ngayong bumalik na ang multo ng nakaraan, hanggang saan kayang panindigan ng mga Montesillo ang kanilang mga kasinungalingan? At ano ang magiging kapalaran ng sanggol na hawak ni Hana sa gitna ng digmaang ito? Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng paghuhukom, at sa bawat paghinga ni Hana, nararamdaman niya ang unt-unting pagguho ng palasyon ng mga kasalanan. Huwag kang magmalinis, Hana. Akala mo ba ay maniniwala ang lahat sa mga basurang papel na yan? Isang hamak na ulila ka lang na pinulot namin sa putikan, binigyan ng marangal na pangalan, at ngayon ay babaliktarin mo kami? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa ballroom, puno ng pot at desperadong pilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang kontrol. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit paring isinusuka ng kanyang budi. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang hiyain ang babaeng nasa harap niya. Ngunit si Hana ay hindi na ang tupang maamon na madaling saktan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na lawa na hindi natitinag ng kahit anong lakas ng hangin. Ang putik na tinutukoy ninyo, Doña Aurora, ay ang lupang naging sandigan ko habang kayo ay nagpapakasasa sa mga kasinungalingan. Ang mahinahong sagot ni Hana. Ang bawat kataga niya ay may bigat na tila isang hatol ng hukom. Hindi ako narito para makipag-argumento sa inyo. Narito ang mga awtoridad para tapusin ang palabas na ito. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa makinis na sahig. Pumasok ang mga pulis. Bit-bit ang warrant of arrest na matagal nang inihanda ng mga abogado ni Hana. Ang tunog ng pagkabit ng malamig na bakal sa mga pulso ni Celine ay tila ang huling bagsak ng kurtina sa kanyang marangyang buhay. Ang kanyang matinis na tili ng pagtutol ay nalunod sa bulong ng mga bisitang kanina lamang ay humahanga sa kanya. Eduardo, gawin mo ang lahat! Huwag mo silang hayaang kunin ako! Ang pagsusumamo ni Celine habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas ng ballroom. Ngunit ang kanyang kapatid ay hindi man lang tumingin sa kanya. Si Eduardo ay dahan-dahang humakbang palapit kay Hana. Ang bawat galaw niya ay puno ng panghinginig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi na kayang pigilin. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga kamera, ng mga kaibigan at ng kanyang ina, si Eduardo Montesillo ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Hana. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa marmol ay tila isang malakas na pagguho ng isang matayog na pader. Hana, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Ang hikbi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Pumayag ako na saktan ka. Hayaan mo akong bumawi. Kahit ano, Hana. Kahit ano ay gagawin ko. Tiningnan ni Hana ang lalaking dati niyang pinag-alayan ng buong buhay. Ramdam niya ang pamilya na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang sakit ng isang biktima. Ito ay ang hapdi ng isang sugat na nagsisimula ng maghilom. Dahan-dahan niyang iniharap ang natutulog na si Angelo kay Eduardo. Naramdaman ni Eduardo ang init ng hininga ng sanggol sa kanyang pisingi. Ang kanyang nanginginig na daliri ay marahang dumapo sa maliit na kamay ni Angelo at sa isang sandali, tila nanuot sa kanyang kaluluwa ang kaisipang, ang batang ito ay ang bunga ng kanilang pagmamahal na itinapo niya sa dagat.
Ngunit bago pa man niya tuluyang madama ang init ng balat ng anak, mabilis na inilayo ni Hana ang sanggol. Hinawakan mo ang anak ko sa loob ng 1 segundo, Eduardo. Iyan ang tanging pagkakataong ibibigay ko sa iyo sa ngayon, ang malamig na sabi ni Hana. Ang pagmamahal ay hindi nababawi ng isang pagluhod lamang. Ang bawat luha ko sa lang, Chay, ay may katumbas na pananagutan. Lumingon si Hana kay Doña Aurora, na ngayon ay nakahawak na sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay maputlang maputla habang pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng lahat ng kanilang bank accounts at ang pagbawi sa mga shares ay tila isang malakas na hampas na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Dahan-dahang bumagsak si Doña Aurora sa kanyang marangyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang bawat paghinga ay nagiging mabigat at hirap. Ang kislap ng kanyang mga hiyas ay hindi na sapat para bigyan siya ng liwanag sa gitna ng kadilimang siya mismo ang gumawa. Tapos na ang gabi ng mga Montesillo. Ang huling bulong ni Hana bago siya tumalikod at naglakad palabas ng ballroom. Bit-bit ang kanyang anak at ang kanyang bagong natagpuang kalayaan. Sa labas, ang hangin sa gabi ay sariwa at malamig. Habang ang mga ambulansya at sasakyan ng pulis ay patuloy na nagdaratingan sa mansyon, si Hana ay sumakay sa isang sasakyang naghihintay sa kanya. Hindi na siya lilingon pa sa palasyong naging kulungan niya, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na para burahin ang lahat ng pait? O mayroon pang natitirang bahagi ng kanyang puso na naghihintay ng tunay na kapayapaan? Ang tunog ng sirena sa malayo ay unting naglaho, pinalitan ng payapang paghinga ni Angelo sa kanyang tabi. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat, isang himig ng kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Nakatingin si Hana sa malawak na karagatan, habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang nagbibigay ng gintong kulay sa ibabaw ng tubig. Wala na ang takot. Wala na ang pait na tila laso na sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Ang hangin na humahaplos sa kanyang muka ay amoy asin at kalayaan, isang bango na mas mahalaga pa sa anumang mamahaling pabango sa lungsod. Dito sa baryo ni Namang Tepang, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Gamit ang bahagi ng kanyang mana na nabawi mula sa mga Montesillo, hindi marangyang mansyon ang kanyang itinayo. Sa halip, isang modernong paaralan para sa mga bata at isang sentro para sa mga mangingisda ang kanyang itinatag. Ang mga dampa na dati ay tila babagsak na sa bawat bagyo, na yon ay matitibay na at may maayos na pundasyon. Ang bayanihan na nagligtas sa kanya noon ay patuloy na nagbubunga, hindi na sa hirap, kundi sa pag-asa. Nena! Iha! Halika na at nakahanda na ang almusal! May bagong huli kaming galunggong! Ang tawag ni Mang Tepang mula sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, habang tinitingnan ang maunlad na nilang komunidad. Ngumiti si Hana at dahan-dahan naglakad patungo sa kanila. Sa kanyang tabi, ang munting si Angelo ay masayang naglalakad sa buhangin. Ang kanyang bawat hakbang ay nagiiwan ng munting marka na tila mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Ang bata ay lumalaking malusog, malayo sa polusyon ng lungsod, at mas malayo sa polusyon ng kasakiman ng kanyang kinalahang pamilya. Sa kabilang dako ng dalampasigan, isang lalaki ang dahan-dahang lumalapit. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling toksido o makintab na sapatos. Nakasuot siya ng isang simpleng kamiseta at pantalon na may mansa na ng dumi mula sa pagtulong sa pagtatayo ng mga bagong bangka. Si Eduardo. Ilang buwan na ang nakalilipas mula ng talikuran ni Eduardo ang kanyang posisyon sa kumpanya. Ipinasa niya ang pamamahala sa isang lupon ng mga tapat na propesyonal at piniling manirahan sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Hindi niya pinilit si Hana na tanggapin siya agad. Alam niya ang lalim ng sugat na kanyang nilikha at sapat na sa kanya ang makitang ligtas at masaya ang kanyang anak mula sa malayo. Hana, Angelo?
Ang mahinahong bati ni Eduardo. May dala siyang isang maliit na isda na siya mismo ang humuli kaninang madaling araw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw at tapat kaysa noong siya ay nakaupo pa sa kanyang marangyang opisina. Tumingin si Hana sa kanya. Wala na ang galit sa kanyang puso. Tanging isang matanda at malalim na pag-unawa na lamang ang natira. Salamat, Eduardo. Sumabay ka na sa amin. Isang simpleng imbitasyon. Ngunit para kay Eduardo, ito ay tila isang pintuan na dahan-dahang bumubukas pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakalunod sa dilim. Naupo sila sa ilalim ng puno, napapaligiran ng mga taong itinuring silang pamilya. Ang tunog ng tawa ng mga bata at ang kumpas ng mga alon sa pampang ay naging himig ng kanilang pagsasama. Samantala, si Lola Ising ay nakaupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe ng bagong silid-aklatan. Bagamat maayos na ang kanyang kalagayan sa tulong ng mga doktor na kinuha ni Hana, pinili niyang manatili sa baryo. Ang kanyang kwintas na may pendant na korona ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng nakaraan, kundi isang paalala na ang katotohanan ay laging nananaig. Si Doña Aurora ay nanatili sa isang rehabilitation center sa lungsod, kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang mga anino. Si Celine naman ay nahaharap sa mahabang panahon sa likod ng rehas. Binabayaran ang bawat luha na kinuha niya mula sa mga inosente. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng dagat, naglakad si Hana sa pampang kasama si Angelo. Naramdaman niya ang malamig na tubig na humahalik sa kanyang mga paa. Napatingin siya sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kislap. Ang bawat patak ng luha ay may dahilan, ang bulong ni Hana sa kanyang sarili. Ang dagat ay kumukuha, ngunit ang dagat din ay nagbabalik. Ang mahalaga ay hindi ang sakit na ating dinanas, kundi ang lakas na ating natagpuan para muling bumangon. Niyakap niya ng mahigpit si Angelo, habang si Eduardo ay dahan-dahang lumapit sa kanilang likuran. Sapat na ang distansya para hindi makasagabal, ngunit sapat na ang lapit para maging proteksyon. Sa gitna ng payapang gabi, ang kwento ng Yot Le Kui Kung ay hindi nagwakas sa isang pagsabog ng emosyon, kundi sa isang tahimik at matatag na panimula. Isang bagong simula sa ibabaw ng mga alon. Ang bawat simula ay may wakas. Ngunit para sa isang pusong dumaan sa apoy at baha, ang wakas ay isa lamang pintuan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montecillo, at sa paglipas ng bawat panahon, tila unti-unting hinuhugasan ng dagat ang bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Dito sa dalampasigan ng kanilang baryo, ang tunog ng mga kampana ng paaralang itinayo ni Hana ay humahalo sa kumpas ng mga alon. Ang mga bata, kabilang ang lumalaking si Angelo, ay tumatakbo sa buhangin na may mga niting kasing liwanag ng sikat ng araw. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang tanging alam nila ay ang kalinga ng isang komunidad na nabuo mula sa malasakit at bayanihan. Si Hana, na ngayon ay kinikilala na bilang isa sa mga pinakarespetadong pilantropo sa bansa, ay nanatiling payak ang pamumuhay. Hindi na siya ang babaeng kailangang yumuko para lamang tanggapin ng iba. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang dangal na hindi nakabase sa yaman, kundi sa katatagan ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi, si Lola Ising ay madalas makikitang nakaupo sa ilalim ng puno, nakikikinig sa tawa ng kanyang apo, at sa himig ng dagat na naging saksi sa kanyang sariling muling pagsilang. "Mommy, look! Isang malaking ista!" Ang masayang sigaw ni Angelo habang itinuturo ang lalaking papatingin sa kanila mula sa isang maliit na bangka. Si Eduardo ay dahan-dahang lumunsad mula sa bangka, bitbit ang huli para sa hapunan ng lahat. Hindi na siya ang lalaking nakatali sa utos ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kapayapaan. Sa loob ng 3 taon, pinatunayan niya na ang tunay na pagsisisi
ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa bawat araw na pagpili na maging mabuting tao at tapat na ama. Hindi pa sila muling nagpapakasal ni Hannah. Para kay Hannah, ang tiwala ay tila isang basag na kristal na dahan-dahang binubuo muli piraso sa piraso. Ngunit sa bawat paglubog ng araw na pinapanood nilang magkasama, nararamdaman ni Eduardo na ang distansya sa pagitan nila ay unti-unti nang naglalaho. Sapat na sa kanya ang pagkakataong maging bahagi ng buhay ni Angelo at ang muling masilayan ang ngiti ni Hannah na dati ay itinuring niyang basura. Sa kabilang banda, ang katarungan ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. Si Celine ay nananatiling nakakulong habang si Doña Aurora, bagamat buhay pa, ay nabubuhay sa isang mundong walang tunog at walang kulay. Nakakulong sa sarili niyang alaala ng kasakiman. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing babala na ang anumang itinatayo sa kasinungalingan ay tiyak naguguho kapag humampas na ang alon ng katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, nagtitipon ang lahat sa paligid ng isang malaking hapagkainan sa ilalim ng mga bituin. Ang amoy ng inihaw na isda at ang init ng pagmamahalan ay pumupuno sa hangin. Napatingin si Hannah sa kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay puno ng sugat at luha, na yon ay may hawak na isang baso ng sariwang buko, handang makibahagi sa kagalakan ng kanyang tunay na pamilya. Ang huling patak ng luha ni Hannah ay matagal nang natuyo, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatiling nakaukit sa buhangin ng panahon. Ang dagat ay mapagmalupit, ngunit sa mga taong marunong lumaban at magmahal ng tapat, ang bawat alon ay magdadala ng katarungan, kapayapaan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling lulubog.